Magandang araw sa iyo na nakikinig ngayon. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng pagod, stress o mabigat na problema tungkol sa pera, kapit ka lang muna. Alam kong mahirap, alam kong minsan kahit gaano ka kasipag, parang hindi pa rin sapat. At may mga araw na parang gusto mo nang sumigaw na, kailan ba ako magiging kontento? Kailan ba ako hindi na mabibigatan sa pera? Pero ngayong araw, may sikreto akong ibabahagi sa iyo. Isang sikreto na pwedeng magbago ng paraan mo sa pagtingin sa pera, sa buhay at sa Diyos. Totoo ito, hindi pera ang nagpapabigat sa maraming tao, kundi kulang sa kapayapaan. Maraming may pera pero walang tulog. Maraming may savings pero puno ng takot. At marami ring may magandang trabaho pero araw-araw anxious. Bakit? Kasi hindi pera ang tunay na problema, kundi ang puso. Pwede kang kumita ng malaki pero hindi maramdaman ang ginhawa. Pwede kang kumita ng maliit pero may kapayapaan. At doon nagsisimula ang tunay na financial contentment. Ano ang sekreto? Una, learn to manage your desires. Hindi mo kailangang bilhin ang lahat. Hindi mo kailangang sabayan ang lahat. At hindi mo kailangang ipakita ang ginhawa para sabihing okay ka. Minsan, ang sobrang gusto natin, yon ang nagpapahirap sa atin. May mga bills na hindi naman talaga kailangan. May mga luho na hindi rin tunay na nagbibigay ng joy. At may mga bilin ng puso pero hindi naman bilin ni Lord. Ang tunay na kontento ay yung marunong magsabi ng, hindi ko ito kailangan. Hindi ito ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Pangalawa, accept that God is the source, not people. Ang daming tao nalulungkot financially dahil umaasa sila sa tao. Umaasa sa employer, umaasa sa overtime, umaasa sa pamilya, at umaasa sa partner. Wala namang masama doon, pero ito ang masakit. Kapag sila ang inaasahan mo, ikaw ang laging talo. Pero kapag si God ang source mo, kahit mawalan ka, hindi ka mauubos. Kasi ang supply niya hindi nakadepende sa economy, hindi nakadepende sa sahod o sa pera ng ibang tao. Pangatlo, practice gratitude daily. Ito ang pinakamabilis na daan sa contentment. Magpasalamat araw-araw. Hindi dahil sobra, kundi dahil may sapat. Hindi dahil perfect lahat, kundi dahil nandyan pa rin si God. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, Lord, salamat sa maliit, salamat sa malaki, salamat sa dumarating, at salamat sa hindi pa dumarating. Kapag grateful ang puso mo, hindi ka nagmamadali. Hindi ka nanghihingi ng sobra at hindi ka natatakot sa bukas. Pang-apat, live below your means. Ito yung ayaw nating marinig, pero ito ang totoo. Hindi mo kailangang itaas ang lifestyle mo sa tuwing tumataas ang kita mo. Ang pinakamayayamang tao ay hindi yung may pinakamahal na gamit, kundi yung marunong magkontrol ng sarili. Kapag marunong kang masiyahan sa simpleng buhay, kahit konti ang pera mo, hindi ka kinakain ng stress. Minsan, hindi naman talaga ang problema mo, kundi ang pressure na nakatato sa isip mo. Na dapat ganito na ang buhay ko sa edad kong ito,
na dapat ganito na ang ipon ko at dapat may bahay na ako, may sasakyan, may savings, at may everything. Pero hindi ka required sumabay sa timeline ng ibang tao. Contentment is not the absence of goals, it's the presence of peace. Pwede kang mangarap, pwede kang may business goals, at pwede kang may target income. Pero habang inaabot mo yon, hindi ka dapat kinakain ng frustration. Kasi alam mong may panahon si Lord para sa lahat. Hindi ka late, hindi ka talo, hindi ka mahina, at hindi ka nagkukulang. Ang totoo, you are growing, you are learning, and you're becoming wiser. Kapag wala ka ng kontrol, kapag sumasakit na ang ulo mo kakaisip, at kapag nagiging mabigat na ang lahat, yon ang moment na sinasabi sa iyo ni God, "Anak, bitawan mo muna. Ako na ang bahala." Financial contentment begins the moment you realize na hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa. Hindi mo kailangan sagutin lahat ng bills. Hindi mo kailangan punuan lahat ng bulsa. At hindi mo kailangan i-rescue ang lahat ng tao. Kung hindi mo kaya, ibigay mo kay Lord. Kung hindi kaya ng bulsa mo, si Lord na ang bahala. Kung hindi kaya ng lakas mo, si Lord ang magdadagdag. Ngayong natapos mo ang usapang ito, may gusto akong iwan sa puso mo. Hindi mo kailangan ng mas malaking pera para maging kontento. Ang kailangan mo ay mas malalim na kapayapaan, mas malalim na tiwala, at mas malalim na paglapit kay Lord. At mula ngayon, sabihin mo ito araw-araw. Lord, teach me to be content. Teach me to trust to your provision. Teach me to rest in your timing. Teach me to enjoy what I have habang naniniwala pa rin sa mas malaking biyaya na paparating. At tandaan mo, ang taong kontento ay hindi walang pangarap, kundi may kapayapaan habang hinihintay ang pangako ng Diyos. At bago ko tapusin, hayaan mong iwan ko ang salita na nagpapatibay sa buong mensaheng ito. Ang salita na nagbigay lakas kay Apostol Paul kahit dumaan siya sa hirap, gutom, pagkakakulong at kawalan. Ayon sa Philippians 4 verse 11 to 12, natuto na akong maging kontento sa anumang kalagayan. Marunong akong magpakababa at marunong din namang magsagana. Natutuhan ko na ang lihim kung paano masiyahan sa anumang kalagayan. Busog man o gutom, may kaya man o wala. Ito ang tunay na secret of financial contentment. Hindi ito nakabase sa pera, hindi rin ito nakabase sa sitwasyon, kundi nakabase sa puso at sa Diyos na hindi nagkukulang.